President Bongbong Marcos Jr., pahusayin at paramihin ang pagkolekta ng buwis. Nilagdaan bilang prioridad na batas sa State of the Nation Address ng Pangulo noong 2022 at 2023, sinusub mga kapansin-pansing tampok ng batas ang pag-uuri ng mga nagbabayad ng buwis sa micro, small, medium, at large, electronic o mano-manong pag-file ng mga pagbabalik at pagbabayad ng buwis sa Magandang araw po sa lahat. President Bongbong Marcos Jr., pahusayin at paramihin ang pagkolekta ng buwis. Nilagdaan ni PBBM ang Ease of Paying Taxes Act para palakasin ang ekonomiya at protektahan ang mga karapatan ng nagbabayad ng buwis. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas noong Biyernes na Republic Act No. 11976, na kilala rin bilang Ease of Paying Taxes Act, na nakikitang malaki ang kontribusyon sa pagkamit ng 8-point socio-economic agenda ng administrasyon sa pamamagitan ng mas pinahusay na koleksyon ng kita sa pamamagitan ng digitalization initiatives. Binanggit bilang prioridad na batas sa State of the Nation Address ng Pangulo noong 2022 at 2023, sinusuportahan ng bagong lagdang batas ng Ease of Paying Taxes ang 8-point socio-economic agenda ng administrasyon sa pamamagitan ng pangungulekta ng mas maraming buwis para mapahusay ang pag-unlad ng ekonomiya at panlipunan. Ang batas ay magpapabago at magpapataas ng kahusayan at pagiging epektibo ng pangangasiwa ng buwis at magpapalakas sa mga karapatan ng nagbabayad ng buwis at hahayaan ang pamahalaan na makuha ang pinakamaraming nagbabayad ng buwis hanggat maaari sa net ng buwis sa pamamagitan ng pag-streamline ng sistema at pagliit ng pasanin sa mga nagbabayad ng buwis, pagtaas ng koleksyon ng kita ng bansa sa katagalan. Ang bagong batas ay nagpapakilala ng mga administratibong reforma sa buwis at mga pag-amyenda sa ilang mga seksyon ng National Internal Revenue Code of 1997 na tumitingin din na i-update ang sistema ng pagbubuwis ng Pilipinas, magpatibay ng mga pinakamahusay na kasanayan, at palitan ang mga lumang pamamaraan. Kabilang sa mga kapansin-pansing tampok ng batas, ang pag-uuri ng mga nagbabayad ng buwis sa micro, small, medium, at large, electronic o mano-manong pag-file ng mga pagbabalik at pagbabayad ng buwis sa BIR sa pamamagitan ng alinmang autorisadong bangko ng ahente o autorisadong tagapagbigay ng software ng buwis, opsyong magbayad ng internal revenue taxes sa city o municipal treasurer, at pag-aalis ng pagkakaiba sa pagitan ng dokumentasyon at batayan ng pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo at klasipikasyon ng value-added tax, VAT, ang mga claim sa refund sa mababa, katamtaman, at mataas ang panganib. Nagtatampok din ito ng pagtiyak sa pagkakaroon ng mga pasilidad sa pagpaparehistro sa mga nagbabayad ng buwis na hindi residente ng Pilipinas, pagtataguyod at pagtulong sa mga nagbabayad ng buwis sa mga proseso ng buwis, pag-streamline, pagbabawas ng mga kinakailangan sa dokumentaryo, at pag-digitize ng mga serbisyo ng BIR sa pamamagitan ng pagbuo ng Ease of Paying Taxes at digitalization roadmap ng BIR. Kasabay nito, ang RA No. 11976 ay nagpapataw ng 180 days upang aksyonan ang mga paghahabol para sa refund ng mali o ilegal na pangungulekta ng buwis, tinataasan ang halaga mula sa 100 piso para sa mandatoryong pag-i-issue ng mga resibo para sa bawat pagbebenta at paglilipat ng mga produkto at serbisyo sa 500 piso at pagbabawas ng bilang ng mga pahina ng Income Tax Return, ITR, mula 4 hanggang 2 pahina. Ipinakilala ng batas ang mga amendments sa Section 21, 22, 51, 56, 57,
58, 76, 77, 81, 90, 91, 103, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 128, 200, 204, 229, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 245, 248, and 269, pati na rin ang pagpapawalang bisa sa Section 34K ng National Internal Revenue Code ng 1997. Ipinag-uutos din ito na upang mapabuti ang pagganap at kahusayan ng Bureau of Internal Revenue, BIR, ang ahensya ay dapat magpatibay ng integrated digitalization strategy sa pamamagitan ng pagbibigay ng end-to-end solutions para sa benepisyo ng mga nagbabayad ng buwis. Kabilang sa mga inisyatiba ng digitalization na dapat isagawa ay ang pagpapatibay ng integrated at automated system para sa pagpapadali ng mga pangunahing serbisyo sa buwis, pag-set up ng electronic at online system para sa pagpapalitan ng data at impormasyon sa pagitan ng mga opisina at departamento, pag-streamline ng mga pamamaraan sa pamamagitan ng paggamit ng automation at digitalization ng mga serbisyo ng BIR at pagbuo ng mga kakayahan sa teknolohiya ng BIR. Ang mga Implementing Rules and Regulations, IRR, ng batas ay dapat ipahayag 70 araw mula sa bisa ng batas pagkatapos ng konsultasyon ng Finance Secretary sa BIR, at ang pribadong RA number 11976 ay magkakabisa 15 araw pagkatapos itong mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon. Ang source ng ulat na ito ay mula sa Presidential Communications Office. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.